Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Kumusta na po ang bawat isa? Kumusta po tayo kapatid sa nagdaang linggo? Amen. Kumusta po sa lahat, especially sa lahat ng ating mga narinig na nakaraan, na nakikita natin kapatid kung ano ang mahalaga sa panahon natin ngayon. Amen. Alam natin kung ano ang pinagdaraanan natin. No? Marami tayong pinagdaraanan sa panahon ngayon at makikita natin na marami pong itinuturo sa Panginoon. Ito pong ating pandemya ay talagang maraming idinulot na kaguluhan, problema, kabigatan, at maraming naapektuhan. Talagang severe damage ang idinulot nito. Hindi lang po sa mga tao sa mundong ito, especially kahit sa mga mananampalataya. At kung uunawain po natin maigi, yung para maipasara ang mga church, hindi na makapunta ang tao sa church, napakahirap po noon. Amen? Makikita natin na yung kung ano ang galawan na ganon. Amen? Naalam ba natin yun? Napiplipil ba natin na hindi na ito gawa ng tao lang. Ito'y gawa ng kaaway. Amen? Na makikita natin kasi yun ang gusto ng kaaway. Masira ang fellowship. Walang gatherings. Amen? At makikita natin hindi lang sa church, maging sa pamilya. Amen? Makikita natin nawawala rin yung fellowship kasi laging distancing ay laging inaano nun. Ang nais ng Panginoon, sama-sama. Amen? Natutuwa ang Diyos kapag nag-iisa, laging sama-sama ang magkakapatid. Pero dahil sa pandemya, mahirap na magkaisa at sama-sama. Amen? So napakahirap na pinagdaraanan ng atin pong ng bawat isa sa atin. At ngayong umaga, ito po pagpapatuloy natin na nakita natin sa buhay natin. Marami man mga tanong, no? Marami man tayong mga tanong sa buhay, no? Lalo sa panahon ngayon, marami ang hanggang ngayon hindi pa rin nare-restore, hindi nakaka-reconcile, no? Hindi lubos maisip. Amen? Mayaman man o mahirap, ay maraming pinagdadaanan ang bawat isa ngayon. At tulad ko po, ako din ay hindi exempted. Ako man din ay mga nagtatanong, no, sa buhay. At isa po, tulad ng sinasabi ko, we have experienced great hardship in our day. Sa panahon natin ngayon, talagang nakakaranas tayo ng matinding hardship. Amen? Sa personal, family, mentally, morally, amen? Financially, amen? Fellowship, lahat, ang dami. Maraming aspeto na makikita natin, dumadaan tayo, nararanasan natin yung great hardship sa panahon natin ngayon, especially lalo na sa pandemya natin. Kaya po, ayan, makikita natin in our time, talagang uncertainty, no? Walang kasiguraduhan, hindi mo alam kung kailan matatapos. Urong-sulong ng ating pandemya. At the same time, ito po, ano ba ang kailangan natin gagawin? Kasi hardship na eh. Uncertainty, napakahirap na sitwasyon yan. Hindi natin alam. Diba, mahirap yung naghihintay ka, pero hindi mo alam kung kailan darating. Napakahirap ng ganong sitwasyon. Diba? Napakahirap ng ganong damdamin. Amen? What should be done in our time? Kaya ano po ang dapat natin gawin? Yan po ang mga tanong, personal. No? What is important in our time sa panahon ngayon? Ano ba ang importante sa panahon ngayon? At minsan hindi po yan naiisip ng marami na tayo po ba, natatanong po ba natin dito po sa uncertainty na panahon natin, sa hardship na panahon natin, ano ba ang dapat natin gagawin ngayon? Amen? Yan ba ay natatanong natin in what is important in our time? Amen? Sabi dyan, will you ask that question? So yan po, somehow marami ngayon ay nagko-question ng ganyan. Ano kaya? Kailangan hindi pwede, lalo na yung mga workaholic, hindi pwedeng nakaupo lang ako eh. Hindi pwedeng manahimik lang ako. Amen? Kung ikaw man ay workaholic sa secular o sa gawain ng Diyos, ganun din sa gawain ng Diyos. Hindi rin tayo mapakali. Amen? Talagang kailangan natin, sanay tayo ng may ginagawa. Amen? At lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya nga ang tanong, ano ba ang katugunan sa atin? Ano ba ang tugon ni Lord sa atin? Amen? And praise God, sapagkat ito po ang tugon ni Lord sa inyong lingkod, kapatid, na nabuo po itong message na ito. Yan po yung mga katanungan ko at ito po yung binigay niya na dapat natin gagawin sa panahon na ito. Amen? Ano bang importante sa panahon na ito at ano ang dapat natin gawin? Ito po ang binigay ni Lord na text, salita niya na dapat gagawin. Minsan hindi natin naiisip sa matinding kaabalahan. Ano po ba yung text na yan? Sige, tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. Basahin po natin itong text natin. Very familiar po ito, pero napakahalaga nito sa panahon natin ngayon, sa hardship, sa uncertainty, sa end times.
Sa huling panahon, napakahalaga na itong text na ito ay matagpuan tayong ganito. Kapatid, ito po ang sabi ng text natin. Let's read it. Sabi po dyan, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Ulitin ko po, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Tulad na sinabi ko kanina, ito ay binigay ito. Ito po ang sagot ng Panginoon. Amen? Doon po sa mga tanong sa panahon ng hardship, ng great hardship, sa panahon ng uncertainty, what should be done in our time? Ano bang kailangan gawin, Lord, sa panahon na ito? Amen? Humihingi ako ng specific sa Panginoon, and what should be done in our time? Ano po ba yung what is important sa panahon ngayon na dapat ma-share? Ito po binigay ni Lord. Ibig sabihin, binigay sa akin, binigay sa iyo. Amen? Kaya yung tanong diyan is, love the Lord your God with all your hearts, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Ganyan po ba yung iyong pag-ibig sa Panginoon? Sa panahon na ito, yan po ang nais ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya alam ko po, makaka-relate tayo rito kasi ito po, bilang mananampalataya, hinihingi talaga ito ng Diyos. Ito ang nais ng Diyos. Amen? Amen? Sige po, before that, kapatid, palakpakan natin ang Panginoong Yesus. Hallelujah! We give you praise, O God. We give you glory. Thank you once again. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat araw, sa bawat linggo, Panginoon. Narito kaming muli. Ito po'y grasya mo, Panginoon. Narito kami, hindi dahil inaalagaan namin ang aming sarili. Hindi dahil malusog kami. Narito kami, Panginoon, dahil sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat muli sa kabutihan mo na makarating kami muli rito. Salamat po sa pag-iingat, proteksyon, Panginoon. Maraming mga kaguluhan, maraming mga bagay na hindi inaasahan na pwedeng dumating. Pero salamat po. Iba kapag kami nagtitiwala sa iyo. Iba kapag kami konektado sa iyo, Panginoon. Maraming bagay na dumarating sa amin na pwedeng ikapahamak namin, masaktan kami. Pero kayo po ay nagkukontrol patuloy, Panginoon. Kayo po ang nagpo-protect sa amin. Yan po ay dahil sa grasya, dahil sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Salamat po muli sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Sa panahon ng mga kaguluhan, ikaw ay lubos na maasahan, Panginoon. You are our help in times of trouble. You are our refuge, O God. Panginoon, ikaw ang aming proteksyon, Panginoon. Kaya salamat po. We can enjoy, we can go, labas-masok kami, Panginoon, sa aming tahanan. Kami po ay ligtas sapagkat ikaw po ang proteksyon namin, Panginoon. Ikaw po ang aming kapayapaan, Panginoon. Ikaw po ang aming Panginoon. Kaya tinuturo mo sa amin, Panginoon, you want us, Panginoon, to trust you all the time, Panginoon. Nais mo magtiwala kami sa iyo, Panginoon. Sapagkat ang nagtitiwala sa iyo, Panginoon, ay hindi mo bibiguin. Hindi mapapahiya. Hindi mapapariwara ang nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya minsan pa ngayong araw na ito, patibayin mo ang aming pagtitiwala sa iyo. Tulungan mo kami sa tulong ng Banal na Espiritu. Maunawaan namin patuloy ang iyong salita at kami po ay tumugon sa panawagan mo sa araw na ito, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mensahe. Na sa panahon na ito, Panginoon, hindi kami dapat panghinaan, hindi kami dapat ma-lose heart, hindi kami dapat mawalan ng pag-asa. Panginoon, hindi kami dapat na umatras, hindi kami dapat huminto. Dapat kami ay umabante, Panginoon. Dapat kami ay magpatuloy, Panginoon, sa pagtitiwala sa iyo ng buong puso. Sapagkat those who trust you will never be disappointed. We will never be ashamed, Panginoon. Pinangahawakan namin yan. We will never be disgraced, O God. You are our refuge, O God. Kaya narito kami muli, Panginoon. Sa mga nagtitiwala sa iyo, tinuturo mo sa amin, you want us to pour out our hearts before you because you are our refuge. You are our protection, O God. Bless your people today, O God. We give you the full control, Panginoon, sa aming mga buhay. Alam niyo po ang sitwasyon at kondisyon ng bawat isa sa amin, ng aming pamilya, Panginoon, ng aming hanap buhay at trabaho. Alam mo ang sitwasyon ng aming hinaharap, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. Wala kaming dapat ipangamba at ikatakot, Panginoon, kung kami nagtitiwala sa inyo ng lubos. Tulungan nyo kami na sa araw na ito, patuloy nyo kaming pagkauhawin sa iyong presensya, sa iyong mga salita, Panginoon, sa pagtitiwala sa iyo. Speak to our hearts, O God. Siya sa atin mo nga po ang bawat isa sa amin. Alam niyo po ang aming buhay. Alam niyo ang aming mga karamihan. Alam niyo ang aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Alam niyo ang kondisyon ng aming mga buhay. But salamat, Lord, sapagkat tinuruan mo na kami, Panginoon, na kami ay minahal mong tunay. Makasalanan pa lang kami, minahal mo na kami.
Kaya hindi kami magdadalawang isip, mangingimi, Panginoon, na kami lumapit sa iyo. Narito kami ngayon, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Katagpuin niyo po ang bawat isa, Panginoon. Igawad niyo pong habag at grasya. We ask for your mercy and grace, O God. Forgive every sins, O God. Igawad mo ang kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Sa lahat na nagkasala sa iyo, Panginoon, igawad mo po ang kapatawaran, O Diyos. Linisin mo nga po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, ang aming mga kaluluwa, ang aming mga buhay sa umagang ito ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. We claim assurance of salvation right now. As we hear your words, O God, gawin mong matabang lupa ang aming mga puso, Panginoon. Huwi kaming pinagpalat, matagumpay, pinalakas at pinagaling, Panginoon. Make a miracle, O God. Through your words, O God, make a miracle. Change every life, O God. Change every heart, O God. Touch your people with your mighty hands, O God. Touch your people. Fill this place with your presence, O God. Speak to your people through your words, O God. Prepare our hearts, O God. Prepare our hearts, O God. Sanctify our hearts, our mind, our spirit with the precious blood of Jesus. Clear our conscience. Bless your people. Pour out your spirit continually. Lord, bless this place. Fill this place, O God. Puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu, Panginoon. Pagkapuspusin nyo kami, habang nakikinig kami na iyong salita, puspusin nyo kami, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, ng pagpapala sa araw na ito. Embrace your people. Strengthen your people. Hawiin mo ang lahat, Panginoon, sa mga balakid sa aming paningin. Help us, Lord, to see, Panginoon, by faith, Panginoon. Open the eyes of faith, Panginoon, sa araw na ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Speak to our heart. Help us to feel your presence. Help us to see your goodness. Help us, Lord, to enjoy your presence, O God, your power, Panginoon, para hanas mong iyong kapangyarihan. Salamat, Panginoon. Salamat, O God, sa umagang ito. Pagpalain mo kami sa pamagitan ng iyong salita. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen, 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 amen. Hallelujah! Sige po, palagpakan natin minsan pa ang ating Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. Mabuting Diyos, kapatid, mapalad na nagtitiwala sa Panginoon. So kapatid, ito po ang sagot ni Lord. Amen? Alam niya kung anong pangangailangan natin. Tinuturuan niya tayo. Ito pong text na ito, tinuturo niya kung ano ang gagawin natin sa oras na ito, sa panahon na ito. Love the Lord your God. Minsan hindi mo na alam eh. Di ba? Minsan hindi na alam ang gagawin. Nagsawa na, napagod na, amen? Pero si Lord, talagang masarap lumapit. Kaya tandaan niyo po yon. Ano man ang inyong kondisyon, ano man ang ating kondisyon, amen? Ano man ang ating, gaano man tayo karumi, kapatid. Kagalakan, ano ang kagalakan ng Diyos? Amen? The joy of the Lord, kapag tayo lumalapit sa Kanya. Amen? Kaya turuan natin yung ating mahal sa buhay, kaibigan. Kasi minsan, dahil doon sa karamihan, dahil sa kasalanan, nahihiya ng lumapit sa Diyos. Kawawa tayo. Kawawa tayo kapag hindi tayo lumapit sa Diyos. Minahal tayo ng Diyos, hindi dahil matuwid tayo, makasalanan pa lang tayo. Amen? Kaya tayo man din, ikaw man yung nagkamali, nagkasala, sino man, mga mahal sa buhay at kaibigan, na nakikita nating nasadlak sa matinding kasalanan, nagkapos ng kasalanan, para siya makalaya, dapat lumapit siya sa Diyos. At ang paglapit sa Diyos ay kagalakan. Yun ang kagalakan ng Diyos. Every time na lumalapit ka, kaya po nakita nyo, kahit gaano kabigat ang dinadala mo, kahit gaano kakarami, kung alam mo salita ng Diyos na ang paglapit sa Panginoon, ang kagalakan ng Diyos na siya mong kalakasan. Lumalakas ang lahat ng lumalapit sa Panginoon. Kaya kung ikay nangihina, ayan, lumapit ka sa Panginoon. Kasi kagalakan ng Diyos yan. Kasi may gagawin si Lord. Pag lumalapit tayo, may ginagawa ang Diyos. You will be blessed by God. You will be blessed by God. Pagpapalain ka ng Panginoon. Kaya kahit hirap ka na, lumapit ka sa Panginoon. Talagang makakalaya ka doon sa nagpapabigat sa iyo, sa gumagapos sa iyo. Amen? Sa kaguluhang mayroon ka. Ganon kasarap ang lumapit sa Diyos. Amen? Kaysa lumapit sa tao, lumapit ka higit sa lahat sa Diyos, kapatid. Amen? Amen? I-enjoy natin yung ating relasyon sa Panginoon bilang mananampalataya. Amen? Kaya kung ikaw, whatever, kapatid, sino mang lumapit sa Panginoon na nagpakumbaba, nanampalataya sa Panginoong Yesus, tandaan natin yun, God is a forgiving God. Talagang marireceive mo kaagad. Walang hindi pinatawad ang Diyos. Kung meron man, isa lang. Hindi siya pinapatawad na. Wala na kahit anong gawin niya. Nahusgahan na siya. At yan ang dyablo. Kahit anong lapit niya, wala na yun. Pero ikaw, kahit gaano katindi, kadami ang kasalanan mo, lumapit ka, you will be forgiven by God. Tatandaan natin yan. Kaya makikita natin yung assurance, ngayon pa lang, huwag nating masayang yung pagkakataon na binigay ni Lord sa atin. Amen? Lapit ka palagi sa Panginoon. Tingnan mo yung buhay mo.
Tingnan natin ang ating buhay. Kung yan ay sira, magulo, at talunan, kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Walang lumapit sa Panginoon na hindi nanalo. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid. Amen? Kung nais nating manalo, patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Maintindihan natin, apart from God, we can do nothing. Kaya kung tayo lang, wala tayo talaga magagawa. Amen? Huwag nating ipagyabang kung anong meron tayo. Wala po yan. Hindi tayo kayang iligtas at hindi tayo kayang proteksyonan, hindi tayo kayang isatisfied ng anumang bagay sa mundong ito. Only Jesus Christ can satisfy sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ito po ang tugon ni Lord sa bawat isa sa atin. Sa bawat isa sa atin, namnamin niyo po ito. Sapagkat ito po ay katanungan sa panahon na ito ng great hardship, ng uncertainties, what should be done in our time sa panahon na ito, what is important in our time, kapatid. Ang tanong na yan, kapatid, ito ang tinugon ng Panginoon. Mark 12:30. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Amen? Ito ang nais ng Panginoon. Yan na po ba ang kalagayan natin sa oras na ito? Na nagmamahal tayo sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, at buong lakas. If not, kapatid, yan ang nais ng Panginoon sa atin. Amen? Kasi meron siyang itinuturo sa atin. Nung binibigay niya yan, ano po ba ang tinuturo ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Amen? Sabi diyan, love for God, kapatid. Ayan, love for God, to be reminded, kapatid. Love for God is God's command. Ito pong pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, kaisipan at lakas, it is God's command. Utos ng Diyos yan. Yan ang nais ng Diyos. Desire ng Diyos yan. Amen? Yung lumapit pa nga lang tayo, pagpapalain ka na, how much more na ikaw ay nagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, kaisipan at lakas. Imagine niyo po maigi yun. Kaya ito po ay napakahalaga. Bakit ninanais ng Diyos ito sa bawat isa sa atin? Lalo na tayong mga mananampalataya. Amen? At sa lahat ng tao. Amen? Kasi minsan mayroong mananampalataya na hindi pa talaga nagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, at kaisipan at lakas. But God wants us to love. Amen? Ng ganitong klaseng pagmamahal. Hindi lang sa nguso. Pagmamahal na galing sa puso. Amen? Buong kaluluwa, buong kaisipan, at buong lakas, kapatid. May ibig sabihin yun eh. Amen? Sabi diyan, how can we show our love for God? Paano nga ba natin? Ang nais ng Panginoon, it is God's command, it is God's desire, kapatid, na mahalin natin siya ng buong puso, kaluluwa, at kaisipan at lakas. And how can we show our love for God? So ito po yung ating tema ngayong umaga. Ayan. Ano ba tema natin ngayon? Ayan. Sabi diyan, ayan. If you love God, show it. Amen. Ito yung tema natin. If you love God, pagmahal natin ang Diyos, mahal po ba natin ang Diyos? Amen? Dapat mahalin natin ang Diyos. Pwede mo bang sabihin na, pwede ba nating bitawan ngayon na sabihin natin yun sa Diyos? Alam niyo po yung pag sinabi mo mahal mo ang Diyos, pambasag ng gawa ng kaaway yun eh. Alam niyo yun? Kasi pinipigilan tayo ng kaaway na gawin natin yun. Amen? Ngayong umaga, yan po ang nais ng Panginoon sa iyo at sa akin. Na mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan at lakas. Pwede ba nating isigaw yung ganyang klaseng pagmamahal sa Panginoon? Amen? When we say, mahal mo ba ang Diyos? Amen? Bigay mo yung todo mong lakas na amen. Pinakamalakas mong amen, ibigay mo. Amen? Mahal mo ba ang Diyos? Amen! Parang mahina pa. Kunti pa, basag na. Kunti pa, basag na. Alam niyo po ang kaaway, talagang pinipigilan tayo, kaya huwag kang magpapapigil. Amen? Huwag tayong magpapapigil. Kasi pinipigilan niya tayo. Pag pinigilan ka, hindi ka makaabante. Amen? Kailangan makaabante tayo. Amen? Minsan pa, basagin natin. Do you love God with all your heart, soul, mind, and strength? Amen! Yun. Masakit po sa tenga ng diablo yun. Masarap naman sa tenga ng Diyos yun. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid. Amen? Kaya ang tinuturo sa atin, ito po yung tema natin. If you love God, show it! Ayun, ipakita natin. Mahirap yung mahal mo pero hindi mo pinapakita. Pag mahal mo, ipakita mo. If you love God, kapatid, show it. Amen? Papaano, kapatid? Sabi diyan, true. Ito po yung pinag-aralan natin. Na kapag sinabi mong mahal mo ang Diyos, ipakita mo sa pamagitan ng paglilingkod sa Panginoon. That is how to show our love. Pagka minahal, hindi naman nagsiserve. Hindi ganun ang, hindi buong puso't kaluluwa.
If you serve, kapatid, mararamdaman mo. Kapag ikay naglingkod sa Panginoon, ipinakita mo talagang you love God with all your heart, soul, mind, and strength. At yun yung command niya, yun yung nais niya. Amen? Kaya nga, itong magandang tanong bakit nga ba marami, kahit Kristiyano, hindi lubos na nagmamahal sa Panginoon? Bakit maraming hindi naglilingkod sa Panginoon? Amen? Na itong paglilingkod sa Panginoon ay paghahayag ng to show our love for God. Ang pagpapakita ng pagmamahal. Amen? Kasi ramdam mo Ako nag-uumpisa Hindi pwedeng hindi maglingkod. Kasi parang wala kang pinatutunayan para sa Panginoon. Amen? Parang hindi natin inihahayag. Parang hindi natin sinushow it sa Panginoon kapag hindi talaga tayo naglingkod. Minsan hindi natin napagtatanto, hindi natin napagnilay-nilayan. Amen? Na ganun din. Sa mga nanay, sa mga anak, tanungin natin sila, mahal ba sila ng magulang? Yes. Bakit? Kung paano sila paglingkuran ng kanilang magulang, kung paano gumagawa ang kanilang mga magulang. Kitang-kita ng mga anak yan. Hindi matatawaran. Kaya kahit napapagalitan ng mga anak, talagang pilit nilang mamahalin ang kanilang mga magulang. Kasi alam nila na ang mga magulang ay nagmamahal sa kanila at pinapakita yon sa pamagitan din ng, di ba, sakripisyo, ng service, ng paglilingkod sa Panginoon. Ngayong umaga, yan din po ang tinuturo ng Panginoon sa atin. If you love God, kapatid, hindi lang sa nguso. With all your heart, soul, mind, and strength, show it through serving. Sa pamagitan ng paglilingkod sa Panginoon. Amen? Alam niyo po, nung nakaraan, hindi ko na ilalabas yan, pero babasahin ko lang, yung mga salitang patungkol sa paglilingkod. Amen? Kasi talagang if you love God, ito yung patunay na nagmamahal ka sa Diyos. Naglilingkod ka sa Diyos. Maglilingkod tayo sa Diyos. Kasi lahat tayo binigyan ng talento, ng gifts, and ng ability para makapaglingkod. Actually, yun yung purpose ng gifts ng talent. Secondary na lang yan para sa pang-araw-araw na pangailangan natin. But God gave us a talent, gifts, and abilities to serve God. Kaya tatandaan niyo po yon. No reason at all na hindi maglilingkod sa Panginoon. Do you have a talents, gifts, and abilities so that you can serve God? Yun po ang purpose ng pagbibigay ng Panginoon. Sa creation, nilikha pa lang tayo, ay binigay niya na yun sa atin. Kaya nga hindi kailangan mainggit ang sino man. Kapag naintindihan niyo yun, babasagin nun ang inggit sa buhay mo. Isa sa problema natin sa buhay, inggit. Bakit ka mainggit? Meron ka namang abilities, meron ka namang gifts, meron ka namang talent. Kailangan mo lang i-discover yon. At ngayong umaga, maintindihan natin yan. How to discover yung mga talents natin, yung abilities natin, kung hindi mo pa nakikita. Amen? Kaya yung iba, dahil sa inggit, ginagawa niya, yung ginagawa rin ng iba. Kahit hindi sa kanya yon. Pero makita natin, ulitin ko ulit, we are a unique creation of God. Ikaw at ako ay unique creation ng Panginoon. Kakaiba. Bawat isa may angking galing. Hindi mo kailangan mainggit sa iba. Sapat ang gifts, ang talent, ang ability na binigay ni Lord sa iyo para ikaw ay umunlad sa buhay. Para ma-enjoy mo yung buhay. Para magtagumpay ka sa buhay. Sapat yung binigay ng Diyos sa iyo. Amen? All you need to do is to discover. Kaya minsan, hindi natin alam. Kaya napakahalaga. Kaya salamat sa pagtitipon. Salamat bakit may gawain. Amen? Nakikita natin yung katotohanan na nais ng Panginoon. Ito po tinuturo ni Lord sa atin. If you love God, sabi ni Lord, if you love me, show it. Through serving. Amen? Sa pamagitan ng paglilingkod sa Kanya. Basahin ko po yung mga text, mabilisan lang. Deuteronomy chapter 13 verse 4. Serve only the Lord your God and fear Him alone. Obey His command, listen to His voice, cling to Him. Maglingkod daw tayo sa Panginoong Hesus. Fear Him alone. Sa Kanya ka lang matatakot. Huwag ka matakot sa kinabukasan mo. Huwag ka matakot sa pandemya. Huwag ka matakot kahit kanino. Sa Kanya ka lang daw matakot. Yun ang turo ng Panginoon. Sabi nga doon kaya sabi niya, walang matatakotin na papasok sa langit Pero kung meron tayong katatakutan, si Lord lang. Sa Kanya lang tayo matakot. Amen? Bakit kaya? Ako natutunan ko kasi yun Share ko lang. Yung takot sa Panginoon ang magtutuwid sa buhay mo. Doon nawawasak yung mga mali mong gawa. Kaya natin nagagawa yung mga hindi tama. Hindi tayo natatakot sa Diyos.
Pero yun ang sisira. Kaya po ang takot sa Panginoon, pag inunawa ninyo yon, you can live a holy life. Kaya hinihingi yon sa Panginoon. Kasi pag sinabing takot, paggalang sa Panginoon. Di ba? Di ba? Minsan nakita natin sa loob na ng church, wala pa ring takot sa Panginoon. May mga ganong tao. See? Amen. Respect sa Panginoon. Amen. So tandaan niyo po yan, napakahalaga. Kaya tinuturo, serve only the Lord your God. Sa Panginoon ka lang maglilingkod, wala na. Only God. No? Sa Kanya lang daw tayo maglilingkod. And fear Him alone. Sa Kanya ka lang magkaroon ng takot. Obey His command, listen to His voice, and cling to Him. Kumapit ka sa Kanya. Kanino tayo kumakapit? Dapat sa Kanya lang. Amen? Sa panahon ngayon, bilang mananampalataya kapatid, mahalin mo ang Diyos, maglingkod tayo. Sa Kanya lamang tayo matakot. Sumunod tayo sa Kanya mga utos, makinig tayo sa Kanyang tinig, at kumapit tayo sa Kanya. Sa Kanya lang tayo kumapit. Cling to Him. Sabi ng Joshua 24:14, serve the Lord in sincerity and truth. Sa panahon ngayon, kapatid, ito yung mga dapat. If you love God with all your heart, soul, mind, and strength, serve the Lord with sincerity and truth. Ito yung tinuturo ni Lord. If you love God, serve me only. Fear me alone. Fear Him alone. Yan. Obey His command. Yun pang tinuturo ng Panginoon. Cling to Him. Kumapit ka sa Kanya. Kung mahal mo siya. Ganun yan eh. Pag mahal mo, kasama doon ang pagtitiwala. Amen? Psalms 100 verse 2, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. If you love God with all your heart, soul, mind, and strength, serve the Lord with gladness. Kaya iba po yung love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Naglilingkod ka na may kagalakan sa Panginoon, na may awit sa puso. Laging may bagong awit. Alam niyo po yung karanasan sa Panginoon, laging nag-create yun ng bagong awit. Amen? Nakapag-create na ba kayo ng mga bagong awit? Na kumakanta ka dahil sa sitwasyon mo, dahil sa matinding pinagdaraanan mo, amen? Sa halip na mag-alala ka, kumakanta ka, nakakabuo ka ng kanta, na ikaw lang nakakaunawa at ikaw lang nakakaalam ng melody. Na very powerful sa iyo. Amen? Ganon kasi pag nagtitiwala at naglilingkod tayo sa Panginoon. 1 Samuel 12:24, but be sure to fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Consider what great things He has done for you. Ayan. Hindi ka mahihirapan na maglingkod sa Panginoon ng may takot, may katapatan, lalo na kapag kilalanin mo yung ginawa ng Diyos sa iyo. Amen? Sa bawat isa sa atin, sa buong mundo, sa lahat ng tao, may ginawa po ang Panginoong Yesus. Sapat na po yung ginawa ng Panginoong Yesus. Kaya huwag nating mamaliitin yung ginawa niya doon sa krus. Lagi nating i-share yun sa mga tao. Kasi minsan ang tao, walang dahilan para maglingkod sa Kanya. Pero dito sa text natin, makikita natin, sabi niya, but be sure to fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Consider. Ayan, i-consider mo, kilalanin mo what great things He has done for you. Amen? Yung mapatawad tayo sa kasalanan, mapalaya tayo sa pagkagapos ng kaaway, ng kasalanan, yun pong ginawa ng Panginoon. All you need to do is to come before Jesus Christ and believe and accept Jesus Christ. Surrender your life. Have faith sa Panginoon. Marireceive natin ang kapatawaran, kalayaan. Amen? Makikita natin. Ganun kasimple. Amen? Ang ginawa ng Diyos, hindi niya na tayo pinahirapan. Hindi na sa pamagitan ng gawa, kahit wala kang gawin. Manampalataya ka lang sa Panginoon. Kumbaga siya na bahala, sagot ka na ng Diyos. Yun ang tinuturo sa atin ng Diyos. Kaya wala sa atin, hindi natin kayang iligtas ang sarili. Only Jesus, only God can save us. Through faith alone. That is God's grace, kapatid. Tatandaan natin. Kaya ito na lang ang nais ng Panginoon. Para mas ma-enjoy natin ang buhay, makita natin kung gaano kahalaga ang Diyos sa atin, mahalin natin siya. If you love Him, show it through serving sa pamagitan ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya po, tinuturo palagi doon, madalas natin basahin, in 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Amen? Ayaw ng Diyos na matitinag ka. Sabi mo nga sa katabi mo, wag na wag kang magpapatinag sa dyablo. Amen? Wag na wag tayong magpapatinag, kapatid, sa pandemya. Let nothing move you. Wag na wag kang magpapatinag. Amen? Kaya magtiwala ng buong puso sa Panginoon, mahalin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, kaisipan at lakas, kapatid. Maglingkod sa Panginoon.
At wag ka magpapatinag. Kaya talagang gagawin ng Diablo, gusto niyang tinagin tayo. Alam mo naman yan eh. Alam na natin yan eh. Kasi sa boxing, sa unang round, makita, parehas matapang yan, parehas magaling, parehas preparado yan. Pero doon sa round 1 na yan, may natitinag yan. Makikita mo na kaagad. Pag natinag yan, round 2, makikita mo na. Iba na galaw mo noon. Ganun yun pag natitinag tayo. Amen? God wants us na huwag tayo magpatinag. Kahit anong ginagawa ng kaaway, be strong. Amen? Magpakatatag tayo. Amen? Stand firm, sabi ng Panginoon. Let nothing move you. Why? Always give yourself fully to the work of the Lord. Patuloy mong ibigay ang iyong buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Bakit? Sabi niya, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi masasayang ang paglilingkod mo. Kung merong hindi masasayang sa buhay mo, ang paglilingkod sa Diyos. Kaya gusto ng Diyos, mahalin natin siya. Ipakita natin yon sa pamagitan ng paglilingkod. Kasi mayroong hindi masasayang sa buhay mo yan. Counted yan. Ano man ginawa mong paglilingkod sa Panginoon? Counted yan. Amen? May halaga yan sa Panginoon. Hindi yan ibabaliwala ng Panginoon. Amen? Laging sinasabi ng salita, yung pinakita mong pagmamahal sa Diyos, ay hindi niya pwedeng ibaliwala yan. Amen? So, let's serve God. Tinawag tayo ng Panginoon para po maglingkod sa Kanya, kapatid. Amen? Sabi dyan, kapatid, wondering what the blessings of serving God? Marami ang nagko-confuse, marami ang nagtataka pa rin. Ano nga ba ang biyaya sa paglilingkod sa Panginoon? Amen? Ngayong umaga, aaralin natin yung ilang, kasi sabi ni Lord, love God with all your heart, soul, mind, and strength. Kung mahal mo ang Diyos, ipakita mo sa pamagitan ng paglilingkod. Ngayon, pinag-aaralan natin to encourage each one of us. Alam niyo po, ito yung nais ng Panginoon, na kapag naglingkod kasi tayo, there is a great blessing sa paglilingkod sa Panginoon. Ang tawag natin doon, amazing blessing. Pag naglilingkod tayo sa Panginoon, nabubuksan yung pintuan ng amazing blessing. Amen? Sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang tanong, bakit ayaw maglilingkod? Ibig sabihin, hindi alam ang biyaya sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi lamang ang paglilingkod natin ay paghahayag ng pagmamahal natin sa Diyos. Tandaan natin yun. Pag naglilingkod tayo, paghahayag yun. We show it, our love sa Panginoon. But hindi lang po natatapos doon. Kasi ang paglilingkod na yan, kapatid, there is a blessing. Amen? Sabi diyan, Jesus spoke about in John 12:26, He said, Father shall honor those who serve Him. Pinaparangalan ng Diyos ang naglilingkod sa Kanya. Unang-una na yan. Napakahalaga niyan, kapatid. Kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, paparangalan ka ng Diyos. Sino ba tayo? Amen? Pag binalikan ko sarili ko, sino ba ako? I am nothing. Amen? Kaya doon ko nakikita yung word na Christian. Di ba? Yung word na Christian, alam natin yan eh. Pag inalis mo yung Christ, ang natira doon, I-A-N. Tayo yon. I am nothing ang ibig sabihin. Pag inalis ang Christ. Pero dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon at naglingkod tayo sa Panginoon, kumonekta tayo sa Panginoon, tinawag tayong Kristiyano o Christian. Amen? Na ang ibig sabihin, tayo po ay pinarangalan. Na wala tayong kwenta, pero dahil sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon, God will honor us. Pinaparangalan ng Diyos. Amen? Pinaparangalan ng Diyos. Nakakita na ba kayo ng pinaparangalan? Ganun po ang ginagawa ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Pinaparangalan ng Diyos. Ano po ba ibig sabihin nun? Sabi diyan, God will honor you pag naglingkod ka sa Kanya. In other translation, sa ibang salin, kapatid, it says that He will shower His favor upon your life. Yun ang ibig sabihin, that God will honor you. If you serve God, if you love God, show it. And if you serve God, to show your love, kapatid, God will honor you. God, He will shower His favor upon your life. Kaya talagang bumubuhos ang pagpapala sa buhay ng isang mananampalatayang totoo sa Panginoon. God will shower. Yan ang salita ng Diyos, kapatid. Amen? Ano pa? Sabi diyan, kapatid, honor and favor, yan po ang nararanasan kapag naglingkod tayo sa Panginoon. Pararangalan ka, at ang pabor, when we say favor, is blessing. Papaboran ka ng Diyos. Iba yung pinapaboran. Nakaramdam na ba kayo ng pinaboran ka? Di ba? Pag pinaboran ka, kunyari, doon sa mga nagpabaksin. Ako, nung nagpabaksin po ako, ay sabi sa akin, Pastor, ganito, punta ka na doon. Pastor, ano na, kasi ako na lang hindi nagpapabaksin. Isa ako sa ng barangay, dahil spiritual advisor ako ng barangay sa Lawag, ng ating kapitan. Yun. Sabi ng kapitan, dumating na yung Pfizer, Pastor, mag-ano ka na, ikaw na lang ano. Sabi ito, mamayang hapon, papahatid kita.
Nahatid ako doon. Pagdating ko doon sa place ng vaccination, ay umupo lang sandali. Sa dami ng tao. Iba ang ramdam mo, iba. Kaya dapat alam natin yung favor na yan. Lalo ang pabor ng Panginoon, iba yun, kapatid. Iba yung favor. Iba ang pakiramdam pag ikaw ay pinaboran. Pag hindi ka pinaboran, napakabigat naman. Amen. Kaya tandaan natin ang paglilingkod sa Panginoon, honor and favor, kapatid. Those who await, alam niyo po ibig sabihin ng await? Those who trust. Those who trust, kapatid, pinaparangalan, pinapaboran ng Diyos. Those who serve the Lord, kapatid. Honor and favor, those who await, those who serve the Lord. Yan po ang binibigay ng Diyos sa atin. Amen? Kaya kung naintindihan natin, amen, maglilingkod sa Panginoon. Pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, hanggat hindi tayo naglilingkod, kaya walang karangalan, walang pabor, kapatid, pag hindi tayo naglingkod sa Panginoon. Pag nagtitiwala ka, dapat maglingkod ka. Amen? At yung ating paglilingkod ay, bakit ba tayo naglilingkod? Because we love God. We show our love for God. Show it. If you love God, show it. Through serving. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, napakahalaga. Sa panahon na ito, maraming huminto sa paglilingkod. Sabihin, makikita natin, dahil sa pandemya, makikita natin na maraming taong hindi naintindihan ng salita ng Diyos. Na sa panahon ngayon, maraming nanlamig. Dapat na lalong uminit, umabante sa pananampalataya, baliktad ang nangyari. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya personally, bilang Pastor Lord, ano ba ang kailangan gawin sa panahon ngayon? Ano bang importante ngayon sa matinding hardship dahil sa pandemya na ito? Talagang uncertainties, hindi mo malaman. Ang hirap. Walang masyadong nagpo-put up ng business na kung ano-ano kasi hindi mo alam kung hanggang kailan. Walang katiyakan. Nahihirapan ang tao. Pero si Lord, yun ang tinugon niya. Yung ating pong text, Mark 12:30. Love God with all your hearts. With all your heart, soul, mind, and strength. Hindi tayo lugi. Hindi tayo kawawa. Kapag sa panahon na yan ay patuloy tayo nagmamahal sa Panginoon. If we love God with all our heart, soul, mind, and strength, kapatid, at pinapakita natin yan sa pamagitan ng paglilingkod sa Panginoon, makikita natin. Tayo po ay, kahit pandemya, pwede kang parangalan ng Diyos. Kahit na pandemya, nasa iyo ang pabor ng Panginoon. Palapakan natin si Lord dyan, kapatid. Amen? So, tandaan po natin yung salita ng Panginoon, kapatid. Amen? Sabi dyan, kapatid, the Lord encouraged over and over again. Paulit-ulit, kapatid, ang Diyos na nag-i-encourage. Again and again, kapatid, in His word, sa kanyang salita, that those who serve Him shall be blessed, kapatid. Pag naglingkod sa Panginoon, pinagpala, pagpapalain. So, yun ang ibig sabihin. Pag hindi naglingkod, walang biyaya doon. Walang pagpapala doon. Kung meron man, sa ganang lakas na lang natin yan. Hindi yun uubra sa mga pangangailangan natin. Iba ang naglilingkod sa Diyos, kapatid. Amen? Pinaparangalan, pinapaboran ng Diyos. Amen? Yun po yung napakasarap sa paglilingkod sa Panginoon. Ito po yung ating, ayan. Sabi diyan, let's find out what those blessings are in serving God. Kaya po, ulitin ko ulit, God wants us na mahalin natin siya. Amen? Amen. Ng buong puso, kaluluwa, lakas at kaisipan. At pag minahal natin siya, yun ay paghahayag. Ang pagmamahal natin sa Kanya ay may papahayag natin. We will show it, our love for God, through serving. At ngayon, ito tatalakayin natin. Let's find out what those blessings are in serving God. Ano ba ang biyaya sa paglilingkod sa Panginoon? Bakit maraming tao ang hindi naglilingkod sa Panginoon? Anong dahilan? Ako wala akong nakikita talagang dahilan. Kasi nung ako'y naglilingkod sa Panginoon, nung lumapit ako sa Panginoon, nakikita ko talaga na wala nang pupuntahan ng buhay ko. Nung ako po ay nagsuko talaga ng buhay sa Panginoon, wala na ako nakikita. Diba? Sabi ko nga, naririnig ko, tinig na ng diablo eh. Tumalon ka na, wala ka ng kwenta. Sumasakay ako sa jeep. Yun ang sigaw sa akin ng kaaway. Pinapatalon niya na ako. Amen? Pero nung nakikinig ako ng salita ng Panginoon, amen? Yun yung aking, doon ako na-touch ng Panginoon. Doon ko naramdaman yung hipo ng Panginoon. Hipo ng Panginoon ay tunay.
Hipo ng Panginoon ay tunay. Kung ako'y lalapit, siya ay lalapit din. Hipo ng Panginoon ay tunay. Totoo po ang hipo ng Panginoon. Yan yun ang hinihingi natin sa buhay. And as we hear the Word of God, iba-iba ang paraan eh. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, God will touch you. Kaya pag nakikinig ka ng buong puso, nandun yung iyong focus. If there is focus, there is impact. Kaya every time na makikinig ako, nakapokus ako eh. Kaya parang uhaw na uhaw ako noon eh. Kaya wala na akong pupuntahan. Pinuputakti na ako ng kaaway sa sirain ng buhay, tapusin na ang buhay. Amen. Pero nakikinig ako ng salita. God speak. Nagsasalita si Lord. At nung nandun ako, nag-response na ako, wala akong nakikitang talento kundi tamburin. Kahit tamburin lang, ang mahalaga makapaglingkod. Yun ang heart ko. Noon pa lang, yun na. Ang gusto ng Panginoon, mahalin natin siya. Kaya hindi tinitingnan kung hindi pagandahan to ng talento. Kung ano talento mo, kung anong meron ka, what is your gift, talent, and abilities, gagamitin mo sa Panginoon yan. Una sa lahat, sa Panginoon mo gagamitin yan. Kasi pag sa Lord mo ginamit yan, may honor, may favor. Papaboran ka ng Diyos. Pagpapalain ka ng Diyos. Paparangalan ka ng Diyos. Iangat ka ng Diyos. Yan ang ibig ng pinaparangalan eh. Ino-honor ng Diyos. One day, sa paglilingkod mo sa Panginoon, God will honor you. Yan man ay sa business mo, tatandaan natin yan. It is a way to be honored by God. Yung paglilingkod mo sa Panginoon, kaparaanan ng Diyos yan para ikaw ay promote. Parangalan, para ikaw ay pagpalain. At ang pagsilingkod sa Panginoon ay to show our love sa Panginoon. Paghahayag ng pagmamahal. Kaya ako naglilingkod. Kasi mahal ko ang Diyos. Kasi nung gusto niya, pag mahal mo, show it. Hindi lang sa nguso. Maglilingkod ka gamit ang mga talento mo. Kaya nagsimula ako sa tamborin. At nakikita ko yon talagang it is true. Ito pong mga mapapakinggan nating mga puntos, kapatid, na itinuturo sa atin na ano ba yung mga blessings sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Let's find out ngayong umaga, kapatid. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa Panginoon ay paghahayag ng pag-ibig sa Diyos. Kung hindi ka naglilingkod, hindi mo pinapahayag yung pag-ibig sa Panginoon. Amen? Yun ang nais ng Panginoon, mahalin mo siya. Ipakita mo through serving sa pamagitan ng paglilingkod sa Kanya. At hindi lang yon. Sabi ko nga doon nung Sunday, na itong paglilingkod sa Panginoon, na pagpapahayag ng pagmamahal sa Diyos, doon sa paglilingkod, may nakabalot the amazing blessing. Binubuksan mo yung pintuan ng amazing blessing pag naglilingkod ka sa Diyos bilang paghahayag mo ng pagmamahal sa Kanya. Yun ang Diyos eh. Kaya nga napakahalaga nitong ating pag-aaral patungkol sa paglilingkod sa Diyos. If you love God, show it, kapatid. Ano ba, kapatid? Ano ba yung biyaya? What is the blessings of serving God, kapatid? Ito po ang number 1, kapatid. Alam po ba natin kung ano ang biyaya sa paglilingkod sa Panginoon? Isang mahalagang bagay na bakit nais ng Panginoon na mahalin natin siya ng buong puso, kaluluwa, kaisipan at lakas at ipapahayag natin ang pagmamahal na yan sa pamagitan ng paglilingkod. At ang paglilingkod pala ay may nakabalot na matinding biyaya, kapatid. Amen? At ano po yung amazing blessings na yan, kapatid? Sa paglilingkod sa Panginoon, unang-una sa lahat, kapatid, ito. You will understand God's character. Amen? You will understand God's character. Ibig sabihin, kapatid, mauunawaan mo ang katangian ng Diyos. Yun pong isang problema natin. Alam niyo po ba na kapag hindi mo alam ang katangian ng Diyos, isa po yan sa nagbibigay ng bigat sa atin kahit Kristiyano ka na. Kahit mananampalataya ka na, hindi natin napapansin yun na kapag hindi natin nauunawaan yung karakter ng Panginoon, yung katangian ng ating Panginoon, isa yan sa nakabalot na biyaya sa paglilingkod sa Panginoon. You will understand, maiintindihan mo. Gusto ng Lord na maintindihan natin.
malaman natin yung katangian ng Diyos. Amen? Alam po ba natin ang katangian ng Diyos? Marahil ang ilan. Pero importante po itong pag-aaral na ito na isa sa biyaya ng paghahayag ng pagmamahal sa Diyos sa pamagitan ng paglilingkod na ito, serving God, to show our love, kapatid, sa Panginoon, ay may nakabalot na pagpapala. At ito yung unang binigay sa atin. You will understand God's character, kapatid. Ano pong tinuturo niyang, kapatid? Sabi diyan, believers need to understand God's character. Why? I mean, kailangan daw, pag mananampalataya ka, kailangan maintindihan natin, maunawaan natin. Kaya hindi pala sapat lang nanampalataya ka. Alamin mo kung ano ang karakter ng Panginoon. At malalaman mo siya sa pamagitan ng paglilingkod, kapatid. Blessings of serving. Kaya kung hindi ka maglilingkod, ang isang tao, hindi niya mauunawaan kung ano talaga ang karakter ng Panginoon. Amen. Napakahalaga ng karakter ng Diyos. Amen. Ano ba ang karakter talaga ng Panginoon? Amen. Very important po. Isa po sa matututunan natin, mauunawaan natin, kapatid, isa sa pagpapala ng paglilingkod sa Panginoon, you will understand God's character. Mauunawaan natin kung ano yung katangian ng Diyos, sino ang Diyos, kung anong klaseng Diyos itong ating pinaglilingkuran. May trouble doon kapag hindi natin alam yung katangian ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng trouble. Kaya po tinuturo sa atin, believers need to understand God's character. Sabi diyan, for it is in doing so that we are able to relate, kapatid. Kapag ginawa natin, na inunawa natin, kapatid, naintindihan natin ang karakter ng Panginoon, sabi diyan, to be able to relate with Him the right way. Kaya nakita mo, kahit Kristiyano ka na, sasablay ka, kapatid. Sasablay ka. At alam niyo po, nakita ko sa paglilingkod sa Panginoon, marami kang pagdaraanan. Kapag ikay nanampalataya sa Panginoon, ang dami mong pagdaraanan. Amen? Talagang pinupunterya tayo ng kaaway. No? Pero bakita natin, tinuturuan tayo ng Panginoon. Nais lang ng Diyos, tinuturuan niya tayo. It is God's command. Mahalin natin siya ng buong puso, kaluluwa, kaisipan at lakas. Ipakita natin yan sa pamagitan ng paglilingkod sa Panginoon. Show it through serving. How you love God, kapatid. And makikita natin, there is blessing pala doon sa paglilingkod na nais ng Panginoon. You will understand God's character. Amen? Pag naintindihan natin yon, to be able to relate, kapatid, with Him the right way. Tayo po ay nagkakaroon, kapatid. Amen? Tayo ay nagagawa nating makipag-ugnayan. Yan. Makipag-ugnayan sa Kanya sa tamang paraan. Yan. Pag nakikipag-ugnayan tayo sa Panginoon, dapat tamang paraan. Pag hindi natin alam ang karakter niya, yun. Hindi tama yung pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya nagkakaroon ng problema. Kaya mahalaga po yung understanding about God's character, kapatid. Maintindihan natin yung karakter ng Panginoon. Dapat maintindihan natin yon. Kasi nagkakaroon tayo ng kakayanan, kapatid, para makaugnay tayo doon sa tamang paraan sa Panginoon. Kaya makikita natin kahit Kristiyano na maraming nahihirapan. Hirap makipag-ugnayan ng tama sa Panginoon. Bakit? Yun, may problema tayo doon sa God's character. If you serve God, yun. Kaya mapalad yung mga naglilingkod ng totoo sa Panginoon. Lubos na paglilingkod sa Panginoon. One of God's blessings sa paglilingkod, you will understand God's character, kapatid. Amen? Ano pong tinuturo sa atin? Sabi nga doon, but here is the things, many people claim to know God. Maraming tao ngayon ang nagsasabing kilala nila ang Diyos. But sabi doon, but very few understand His character. Konti lang daw ang nakakahunawa sa karakter ng Panginoon. Maraming nagkiklaim na nakakilala sa Panginoon. Kilala pa ba natin ang Diyos? Kilala pa ba? Amen? Huwag tayong manginawa. Amen? Kung yan ay konti lang pagkakilala mo, mahalaga kilala mo. Ngayon, tinuturuan tayo. Amen? Hindi ito binibigay ni Lord to condemn us. Binibigay ito ng Panginoon kasi gusto niya talaga tayong parangalan at pagpalain. Tinuturo niya sa atin na mahalin natin siya at ipakita natin niya sa pamagitan ng paglilingkod sa Panginoon. Pag naglingkod ka na, you will understand God's character. Kaya hindi pwedeng hindi maglingkod. Talagang hindi
hindi tayo magkakaroon, hindi natin mauunawaan ang karakter ng Panginoon. At iyan ang isa sa napakahirap. Di ba? Lalo na pag iniisip natin yung mga master nung araw, yun, mabawal magkamali, napakahirap magkamali. Ngayon, praise God. Kaya minsan hindi natin nakikita yun eh. Na kailangan kilalanin mo yung master mo. Alam mo yung karakter niya. Para tayo ay matututong makipag-ugnayan sa Kanya sa tamang paraan. Kaya hindi dahil mananampalataya na, okay na. Amen? Why we need to grow? Diba? Amen? So tayo po ay, you will understand God's character kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Yun pong isang biyaya sa paglilingkod sa Panginoon. We will be able to relate, kapatid. Amen? Nakaka-relate tayo sa Kanya, kapatid, doon sa tamang kaparaanan. Yan pong tinuturo sa atin. Sabi diyan, kapatid, religion has caused most of us, ito po ang problema eh, religion has caused most of us to misunderstood God, which has led many of us to see Him in a bad light. Yun, no? Dahil po sa, yun po ang problema sa religion. Maraming religion. Religion has caused most of us to misunderstood God. Nami-misunderstood natin ang Panginoon. Amen? Nagkakaroon tayo, hindi natin naiintindihan, may misinterpret natin ang Panginoon. Amen? Dahil sa mga iba't ibang religion. Yun po yung problema. Amen? Dahil sa iba't ibang katuruan, nami-misunderstood natin ang Diyos nating kapatid. Amen? Nagkakaroon tayo ng maling pagkahulugan sa Diyos. Kaya marami, kahit mananampalataya, mali ang pagkahulugan sa Diyos. Kaya parang hindi mo makita yung satisfaction, parang hindi mo makita yung tagumpay. Kasi nga, na-misunderstood ang Diyos dahil dito sa mga religion, sa belief, sa mga iba't ibang paniniwala, yun, iba't ibang katuruan. Na ano nangyayari, kapatid, has led many of us to see Him. Tinitingnan natin ng Diyos as bilang bad light, kapatid. Amen? Bilang masamang Diyos. Hindi natin nakikita na ang Diyos ay mabuti. Amen? Parang nagiging masamang ilaw. Look bad. Amen? Kaya bakit marami? Kaya nakita hindi po napansin. Kasi kung alam nating mabuti ang Diyos, nagpapala talaga ang Diyos, na yun ang totoo, ikaw ay pararangalan at ikaw ay pagpapalain kapag naglingkod ka sa Panginoon. Yun. Lahat tayo maglilingkod. Kasi kahit walang talento, naglingkod ako sa Panginoon. Kasi ramdam mo na talagang ang Diyos ay mapagpala. Yun ang unang-una. Ngayon, sa dami, ito ang isa sa mga problema. Iba't ibang beliefs. Minsan na-impluwensyahan tayo, natuturuan tayo. Maraming mga katuruan. Amen. Na kung saan-saan dinadala. Kaya marami, nalilito, nahihirapan. Diba? Naalala ko noon na meron tayo rito na, ano ba yung ina-add niya? Dinadaan niya sa mathematics. Yung kanyang pagkakilala sa Panginoon at yung mga katotohanan ng salita ng Diyos, ina-add niya yung verse. Kunyari, Mark 12:30 times, pinahihirapan ang gusto. Samantalang ginawa na ng Diyos ang lahat, wala na tayong gagawin. All we need to do is to believe in Jesus Christ. At binigay niya yung salita ng Diyos, bulay-bulayin at basahin natin. Kapag ikay nananampalataya at simpleng tao, matututunan mo kung ano yung tinuturo ng Panginoon sa atin, kapatid. Kaya ito po, tandaan natin, kapatid. Amen? Napakahalaga ng paglilingkod sa Panginoon. Nais ng Diyos na mahalin natin siya, ipakita natin sa pamagitan ng paglilingkod. At ang paglilingkod sa Diyos, kapatid, there is amazing blessing, kapatid. One of the amazing blessing is you will understand God's character. Amen? Hindi natin siya titingnan as a bad light, kapatid. Sabi diyan, when we think about God, we see Him as ito na po ang nangyayari, taskmaster and not a loving Father. Amen? Kaya tama ito sa alam niyo po, yung every Wednesday, dahil po sa pag-abot dun sa mga sumusurrender na mga adik ng buong Salawag,
na ngayon dumadaan sila sa seminar. Seminar nila, kasama ko po si Kuya Jello. At si Brother Manny, nakakasama namin. So malaking tulong yung kay Brother Manny bilang bagong member sa church na nakakasama siya, naririnig niya yung maraming salita ng Diyos. Na itong mga tao na ito na talagang minsan sa tingin nila wala na silang pag-asa. Amen. Sa tingin nila, pero habang nandoon, kaya ito po ang mga message na ito, si Lord talagang hindi mo siya maano eh. I really believe may kinalaman yan doon. Kasi sa katanungan natin at makikita natin na ngayon, sinishare natin na ang Diyos natin ay hindi ganito paningin natin sa ating Diyos na taskmaster. He is a loving Father. Amen? Pag sinabi kasing taskmaster, parang disciplinarian. Amen? Parang tatay sa mundo lang. Amen? Enslaver, dictator. Ayan. Papagurin ka lang. Ayan, parang ganon. Ganon ang pakiramdam. Ibig sabihin ng taskmaker. Pahihirapan ka lang. Ayan, kagagalitan ka lang, sisisihin ka lang. Parang ganon ang dating ng... Ayun, mabigat po yung taskmaster, kapatid. Pag inunawa natin on other side, na yan ang tingin ng marami. When we think about God, pag iniisip nila ang Diyos, nakikita nila ang Diyos na taskmaster. Kaya marami pong di naglilingkod. Ganon ang pagpapakilala ng... Pero ang totoo, ito ang Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya tayong mahirapan. Ayaw niya tayong maguluhan. Ayaw niya tayong mahina. Gusto niya tayong parangalan. Gusto niya tayong paboran. Yun ang totoo na ang Diyos natin ay hindi ganito maging tingin natin. Na parang, kaya maraming parang ayaw. Amen? Kasi ulitin ko po sa inyo, bakit ko po share yung aking testimony kanina? Kasi wala akong katalent-talent nung pumasok ako sa Panginoon. Nagsimula ako sa tamborin, I serve God through tamborin, hanggang sa naikot ko na lahat dito sa music. Amen? At hindi ko akalain na magpapastor pa lang isang tulad ko, na pinapatalo na ng diablo sa... gusto ng diablo, mamatay na. Pinapatalo na. Amen? Na kung titingnan natin, kahit wala ka ng kapakinabang, wala ka ng kapakipakinabang, kapag lumapit ka sa Diyos, naglingkod ka sa Diyos, nagiging kapakipakinabang ka. Kaya kung may pakinabang, lalo ka magkakaroon ng kapakinabangan kapag ang buhay na yan ay ginamit natin sa paglilingkod sa Panginoon. It is true. Tama po yung sinabi ng Panginoong Yesus. Sino mang maglilingkod sa Diyos, pararangalan niya. Amen? Papaboran niya. Yun ang ginagawa ng Diyos atin. Kaya hindi pwedeng hindi maglingkod. If you want to be blessed and favored by God, if you want to be honored by God, serve God. At ang paglilingkod sa Panginoon ay paghahayag ng pag-ibig. Kaya ka naglilingkod, kaya tayo maglilingkod kasi mahal natin ang Diyos. At hindi natin akalain na mayroon palang amazing blessing na nakabalot dyan sa paglilingkod sa Panginoon. Na makikita natin, first you will understand God's character. Amen? Kaya po tandaan natin, ang Diyos natin mapagmahal. Sabi dito, kapatid, dahil sa mga religion, iba't ibang salin ng pagbabahagi na nagiging taskmaster na ang Panginoon, hindi na loving Father. Kaya tandaan natin, our God is a loving Father. Sige nga, sabay-sabay nga po tayo. Sabihin natin, our God is a loving Father. 1, 2, 3. Our God is a loving Father. Tatandaan mo yan, mahal na mahal ka ng Diyos. Kahit ilang beses ka pang nadapa, kahit gaano kakarumi, ayan. Kahit gaano kakaitim, God loves you so much. Kaya pag lumapit ka sa Kanya, walang hindi napabuti. Kahit paulit-ulit ka nagkasala, God will forgive you. Kaya talagang ginagawa niya lahat. Amen? Kung tayo man ay paulit-ulit nagkasala, talagang patatawarin ka. But be reminded, kapatid. Makapanindigan tayo. Baka abutan tayo doon sa buhay na makasalanan. Di ba? Hindi natin aabusuhin yon. But it is true, habang nabubuhay ka talagang patatawarin ka ng Diyos. Sinabi ko kanina, kung merong nahusgahan na hindi na patatawarin, yun ay ang diablo. Pero tayo, kapatid, kahit paulit-ulit, God will forgive you. God loves you so much. Kaya ang tatay, kaya maintindihan ng mga tatay sinasabi ko lalo. Sa mga kabataan, hindi masyado. Pero pag kayo ay magulang, kayo ay tatay, yun. Na nagmamahal sa anak, talagang nakalaan na talaga. Kahit parang galit ka, but nakapag-release ka na ng patawad actually. Talagang si Lord ganun din.
God's forgiveness is free. Easy to get. Kaya wag manghinawa na lumapit magpakumbaba sa Panginoon kapag ikay nagkakamali. Amen. Kasi gagamitin ng kaaway yon. Gusto ng kaaway, ibaliwala natin yung mga pagkakamali. No. Amen? Hanggat nandito tayo sa flesh na ito, talagang you can make a mistake, kapatid. But praise God. Kaya importante po yung alam natin yung katangian ng Diyos. Amen? Alam natin ang karakter ng Diyos. God is a forgiving God. God is a loving God. Amen? Hindi kanya pababayaan. Hindi nangiiwan. Wala naman nang iwan. Tayo lang talaga nang iwan sa Kanya. Kailanman, hindi tayo iniwan ng Diyos. Hindi nang iiwan ng Diyos. Kung nagkamali ka, dahil sa kasalanan, somehow tayo ay napapalayo at nasisira. Pero pag lumapit ka sa Panginoon, naayos ulit yun. God is a forgiving God. Kaya let's grab the opportunity. Kapag mayroon pa tayong pagkakataon, lumapit ka sa Panginoon. Kahit gaano katindi kasalanan, gaano tayo karami, you are forgiven by God. Amen? Kaya nga ibinigay niya kaisa-isang anak na si Jesucristo para lang maging daan ang ating kapatawaran. Amen? Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at buhay na maayos. Dito pa lang sa lupa. Amen? Palapakan po natin si Lord, kapatid. Amen? Sabi diyan, God wants us to enjoy His presence. But for us to do so, we need to be intentional about building intimacy with our Father. And one of the best ways that we can do that is by serving. Paglilingkod sa Panginoon, kapatid. God wants us to enjoy His presence. Amen? Yun ang gusto ni Lord, ma-enjoy natin yung presence niya. And sabi diyan, to do so, kapatid, ayan, kailangan daw po intentional tayo about building intimacy. Amen? Sa pag-build ng closeness sa Panginoon. Amen? Amen? Para ma-enjoy natin ang presence ng Panginoon, kapatid. Amen? Anong gagawin natin? We need to be intentional about building intimacy with our Father. Kailangan maging intentional. Sadyain mo talaga. Amen? Hindi aksidente lang. Talagang you give time. Amen? Intentional, kapatid, yung ating pag-build ng intimacy sa Panginoon. And one of the best ways para po pag-build ng intimacy so that we can enjoy the presence of God, we can do that is by serving sa Panginoon. Ganun kahalaga ang paglilingkod sa Panginoon. When we serve God, we build, kapatid, ng intimacy with you can enjoy God's presence. Maraming mananampalataya ngayon na hindi na-enjoy ang presensya. Kasi hindi naglilingkod. Hindi nakakabuild ng closeness sa Panginoon. Serving God. Nakakabuild tayo ng closeness. Ganun kahalaga yung serving God. Ang serving God to show our love for God. Pero may nakabalot ng mga pagpapala. You will understand God's character. Napakahalaga po niyang, kapatid. Mahirap yung naglilingkod ka, mananampalataya ka, na hindi mo alam ang karakter ng Panginoon. Sa dami ng pagsubok na pagdaraanan mo sa buhay. Matindi po. Napakahalaga po nitong biyaya na ito, bunga ng paglilingkod. You will understand God's character. We cannot serve God faithfully without following His leading. Amen? So we need to follow God's leading para makapaglingkod tayo ng may katapatan sa Panginoon. Praise God. So si Lord naglilid. Amen? Kaya mahalaga po yung nagmamahal tayo ng lubusan sa Panginoon. Amen? Sabi diyan, when we listen to the Lord and follow His lead, we get to know His... Yan. Nalalaman eh. Kapag tayo ay nakikinig sa Panginoon, kapatid, at sumunod tayo doon sa pag-guide niya sa atin, sa pag-direct niya sa atin, nakukuha natin, no? Nalalaman natin yung kanyang voice. Yan. We get to know His voice, His nature, yung kanyang karakter, kalikasan, yung kanyang nature. And maging ang pag-ibig ng Panginoon. Talagang very important to. Ayaw ng dyablo na malaman natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen? Alam po ba natin gaano po ba kalalim ang pag-ibig? Amen? Salamat doon sa kanta. How deep is your love? Amen? Napakalalim. How wide? Di ba? At yung katangian ng Panginoon, kapatid, yan, nalalaman natin yan, kapatid. Kaya yung paglilingkod sa Panginoon, napakahalaga. Talagang you will grow.
Kaya pag tinatanong tayo na God wants us to grow, we need to grow. Ang paglilingkod sa Panginoon ay talagang magpapalago sa atin. Kaya nga binigyan niya tayo ng talent, ability, and gifts para magamit natin yun sa paglilingkod. Amen? Alam niyo po, pag nagpapatuloy tayo sa paglilingkod, ang dami mong matutuklasan. Pag naglingkod ka. Pag hindi ka naglingkod, ang dami mong mamimiss. Marami kang makakaligtaan sa buhay mo ng mga bagay na mahalaga. Kaya napakahalaga po ng paglilingkod sa Diyos bilang paghahayag ng pagmamahal sa Diyos. Napakahalaga. Amen? Palapakan po natin si Lord, kapatid. Hallelujah! Sabi dito, kapatid, serving God, God wants us to enjoy the present, but for us to do so, we need to intentional building intimacy with our Father. And one of the best way, kapatid, yung paglilingkod sa, we cannot serve God faithfully, sabi dyan. Tabasahin ko lang ito. Sabi dito, kapatid, we cannot serve God faithfully without following His leading. When we listen to the Lord, follow His leading. We get to know the voice, nature, and love. Serving God will cause you to abide in Him. And sabi diyan, and this will be enable you to have a personal relationship. Doon tayo nagkakaroon ng intimate relationship. Doon tayo nagkakaroon ng very close o very warm, mainit na relasyon sa Panginoon. Di ba? Hanganin mo ang relasyon na malamig. Di ba? Nakita natin yon. Alam natin yon eh. Na kapag malamig ang relasyon, wala na eh. Talagang pwede lang putulin na. Wala nang pakinabang, wala nang maganda eh. Pero si Lord talaga, yan. Sa paglilingkod sa Panginoon, kapatid, will cause you to abide in Him. Yan po ang dahilan kung bakit tayo nakakapanatili. Sabi ng salita ng Diyos, if you abide in me, in my words abide in you, ask whatever you wish, and it shall be granted unto you. Ganun ang pabor nun. Kapag nanatili ka sa Panginoon at ang kanyang salita, hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa iyo. Ganun po yung favor sa abide. Serving God will cause you to abide in Him. Kaya nakakapanatili tayo sa Panginoon. Kaya kung ano man ang mga panalangin mo dahil naka-abide ka sa Panginoon, it will granted unto you. Dahil nananatili tayo. And this will be enable you. Ayan, nagkakaroon tayo ng kakayanan to have a personal relationship. Nagkakaroon tayo ng mainit na relasyon sa Panginoon. Nagkakaroon tayo ng close relationship sa Panginoon. Yun po ang nais ng Panginoon, kapatid. Amen? Ito po yung ating pangalawa, kapatid. The second amazing blessing, kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. If you love God, show it through serving God. At ang biyaya sa paglilingkod sa Panginoon, kapatid, secondly, sabi diyan, you will discover your purpose and fulfill it. Kapag naglingkod ka sa Panginoon, madidiscover mo yung purpose mo. Ibig sabihin, pag hindi ka naglilingkod, gaano kalungkot ang hindi naglilingkod, hindi mo malalaman yung purpose mo. Hindi mo malalaman ang purpose mo at hindi mo may sasakatuparan yung purpose mo. Kaya pag ininawa natin kung gaano kahalaga, maglilingkod ako. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon ay paghahayag ng pagmamahal sa Diyos. At di natin sukat akalain na mayroon pala nakabalot na biyaya doon, the amazing blessing, kapag naglingkod ka talaga sa Panginoon. Isa sa napakasarap, makilala mo yung karakter ng Panginoon. Amen? At yung pangalawa, you will discover your purpose. Matutuklasan mo ang iyong layunin at matutupad ito. Yun po yung masarap eh. May purpose ka at matupad mo yung purpose mo sa buhay. Ako naniniwala, we cannot be satisfied kapag hindi na fulfill yung purpose ng buhay na ito. Sa paglilingkod sa Panginoon, you will discover your purpose and fulfill it. Palapakan natin si Lord yan, kapatid. Amen? Napakahalaga niyan, kapatid. Amen? Na sa buhay na ito, maraming katanungan. Nasasagot sa atin, sasagutin niya sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon ay paghahayag ng pagmamahal sa Diyos. If you love God, show it through serving. And as we serve God, kapatid, there is amazing blessing.
napubuksan ang pintuan ng amazing blessing sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga po nito sa bawat isa sa atin. Sabi nga, today even unbelievers have realized that there's no more to life than riches. Grabe, no? Sa mga unbelievers, ganun po ang kanilang pangunawa ngayon. Amen? Nawalan ng ibang buhay maliban sa riches. Even unbelievers. Amen? Nababatid nila kapatid. Amen? Nadidiscover nila, naunawaan nila that there's no more to life than riches. Pero sabi nga doon kapatid, they know that for an individual to live a fulfilled life. Kailangan, alam nila yon sa bawat isa dapat ay makapamuhay kapatid at maisakatuparan yung kanilang mapulfilled nila yung kanilang buhay. They need to find their purpose. Kailangan alam ng tao yun eh. Alamin mo yung purpose mo kahit saan ka. Kahit hindi man nanampalataya, makikita mo pinag-uusapan yung purpose in life. Alam nila eh na dapat ang individual ay mamuhay, na ipulfill nila ang kanilang buhay. Kaya dapat nilang hanapin alamin yung kanilang purpose. Amen? Sabi diyan, kapatid, discovering your purpose will cause you to live a contented. Hindi magiging kontento ang buhay. Hindi ka magiging masaya. Hindi ka magiging happy kapag hindi mo na-discover yung purpose mo sa buhay. Sa paglilingkod sa Panginoon, serving God, one of the amazing blessing of serving God, you will discover your purpose. At hindi mo lang ma-discover and fulfill it. May isa sa katuparan mo. Mission accomplished. Ang ibig sabihin nun, when you serve God, you can mission accomplish. Ganong kasarap ang maglingkod sa Panginoon na inaayawan ng marami. Hindi madali ang maglingkod sa Panginoon. Pero hindi lang naman ikaw saganang doon eh. Sabi nga, serving God, you will experience God's power. Di ba? Mararanasan mo kapangyarihan. Kaya po, nakakaranas ng kapangyarihan ng Diyos ang mga naglilingkod sa Diyos. Kasi hindi biro ang maglingkod sa Diyos without God's power. Apart from Him, we can do nothing. Kaya mahalaga ang paglilingkod sa Panginoon. Ibang usapan yung pagdating sa Panginoon. Kasi ang paglilingkod ay paghahayag ng pagmamahal sa Diyos. Pero si Lord, hindi talaga magpapatalo. Hindi talaga magpapalugi si Lord. Hindi magpapalamang si Lord sa atin. Hindi natin malalamangan si Lord. Hindi natin akalain na gusto ni Lord, mahalin natin siya, inuutos niya yon at ang pagmamahal natin sa Kanya ay paghahayag ng paglilingkod. Ang paglilingkod pala, may nakabalot na amazing blessing. Walang kalugi-lugi. Pero ang dating sa marami na pag naglingkod ka, parang kapaguran, parang burden, parang na hindi mo alam, yun. Makikilala mo ng lubusan si Lord, ng personal si Lord, through serving. Kasi marami kang pagdaraanan eh. And makikita mo, lalabas yung mga karakter ni Lord habang naglilingkod ka. God will show His character. Kasi pag naglingkod ka, hindi biro ang paglilingkod sa Panginoon. Talagang tutumbasan din ni Lord yun. Higit pa. Amen? And you will discover your purpose. And kaya nga, kahit wala nang kwenta ang buhay, nagsimula ka nang walang kwenta, yun. Nagkakaroon kasi, madidiscover mo yung purpose mo sa buhay. Meron kasi si Lord, God has a plan for each one of us. Not to harm us, but to prosper us. And to give us a good future. May plano si Lord sa atin. Sa paglilingkod sa Panginoon, doon natin madidiscover talaga individually kung anong purpose niya sa buhay mo. Amen? At salamat kasi yan ay mafufulfill. Yan po ay matutupad, kapatid. Amen? Discovering your purpose will cause you to live a contented life, kapatid. Yan po ang magiging ibubunga niyan sa bawat isa sa atin. Sabi diyan, it will cause you to serve God faithfully because you know that you're walking in His ways. Nagiging sanhi siya ng paglilingkod na may katapatan. Ayan. Kaya sa simula, nakikita natin, minsan hindi tayo ganong katapat. Pero along the way, kapatid, sa patuloy kaya ang paglilingkod sa Panginoon, gustong pigilan ng kaawayan. Yan ang tendency minsan ng sakuna. Kaya sa panahon ng pandemya ngayon, maraming umatras sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya napakahalaga nitong message na ito na huwag kang aatras sa paglilingkod sa Panginoon. Sa halip, lalo ka maglingkod.
Kailangan patuloy kang umabante sa panahon na ito. Hindi pwedeng ma-stagnant ka. Hindi pwedeng ma-stuck up ka sa paglilingkod sa Panginoon, sa pananampalataya mo sa Panginoon. Lalo ka dapat na umaabante. Move forward ka dapat. Kaya yung paglilingkod sa Panginoon, patuloy na paglilingkod in the midst of pandemya, nagmo-move forward tayo. Umaabante pa rin tayo. At yun ang senyalis ng mga tagumpay na sa kabila ng lahat, sumusulong pa rin sa pananampalataya. Kasi marami nang nanlamig, na wala ng gana, nakuha ang atensyon sa mga bagay sa mundong ito. But praise God, kapatid, today, God remind us, kasi mahal tayo ng Diyos. Amen? Ayaw niya mawalan saysay ang ating mga buhay. Amen? You will discover your purpose and fulfill it. Discover your purpose, kapatid. Amen? Sapagkat diyan magiging kontento ang iyong buhay. Diyan ka masasatisfied, kapatid. At makapaglingkod tayo ng may katapatan sapagkat alam natin. Ayan, oh. Ibig sabihin, kapatid, yun ang sinasabi sa konsyensya mo. Yun ang sinasabi sa ating mga espiritu at kaluluwa na lumalakad ka na ngayon. Dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon, nag-response ka, sa kabila ng lahat, marami ka mang kakulangan, marami kang hindi naintindihan. Sabi nga nung nakaraan na parang nonsense kung tingnan, binabaliwala ng lahat ang iyong effort, okay lang yan. Kasi sa Diyos ka naman naglilingkod. Nagpapatuloy ka kasi hindi biro ang biyaya sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Nasa panahon natin ngayon, kapatid, lalo tayong magpainit. Amen? Lalo tayong maglingkod. Mali ang response natin pag tayo ay nanlamig, huminto, mali yung ating response. It's not a right response. Ang tamang response is umabante. Lalo mong ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Amen? Because there is a great, amazing blessing, kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. You will discover your purpose and fulfill it. Ano pa, kapatid? Sabi diyan, as a children of God, we know that the first purpose we have in this life is to worship God. Amen? Bilang mananampalataya, ito po, paalala, bilang mga mananampalataya, bilang anak ng Diyos, ang first purpose ng ating buhay is to worship God. Kaya po, napakahalaga ng worship. Amen? Pagsamba sa Panginoon. But it is not the only one. Hindi lamang worship God. We are also here to serve God. Habang sumasamba ka, naglilingkod. Hindi pwedeng samba lang na walang paglilingkod. Amen? Tatandaan natin yan. Kaya ito po yung ito isi-share natin sa ating sarili, sa ating pamilya, sa bawat tao na ini-encourage natin. Tama yan. That is the first purpose ng ating buhay is to worship God. Pero hindi lamang yan. Amen? Tayo po ay dapat maglingkod sa Panginoon. Dapat naglilingkod sa Panginoon. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon ay, it will show our love. Paghahayag ng pagmamahal sa Diyos. If you love God, show it through serving. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid. Amen? Sabi diyan, kapatid, as a children of God, we know that the first purpose we have in this life is to worship God, but it is not, bakit meron pa uli? Sabi diyan, we are His co-creator and He has given us the earth so that we can steward it, kapatid. Tayo po ay mga kapwa, kapatid. Amen? Tayo po ay mga co-creator, kapwa, tagalikha. And He has given us the earth, kapatid, para ito ay pangalagaan natin, kapatid. Amen? Anong sabi diyan? So when you follow God and choose to serve Him, you end up finding your purpose in life. Yan po ang kasarapan. Kapag tayo po ay sumunod at naglingkod sa Panginoon, you end up finding your purpose in life. Matatagpuan natin kung ano talaga ang pinaka-purpose sa buhay. Kaya sa lahat ng mga nagtatanong ng purpose, dapat natin malaman yon. Sa paglilingkod yun nakukuha. Amen. Sa paglilingkod sa Diyos, natin yun nakukuha, kapatid. Amen? Sabi diyan, sabi ng Ephesians 2:10, kapatid, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so that we can do good things He planned for us long ago. Amen? Kaya po, ito po yung ating itinuturo sa atin. Yan po yung purpose ng buhay natin, kapatid. Amen? Things He planned for us long ago, kapatid, so that we can do good. Ayan.
That is the purpose ng ating buhay. Yun ang gusto ni Lord na pagkalagyan ng ating buhay. Na tayo po ang ginagawa natin sa buhay, yung mabuti, yung tama, nakalulugod sa Panginoon. Mawala na tayo dun sa buhay na hindi nakalulugod sa Panginoon. When we serve God, yun ang nagiging resulta. Kaya pag hindi tayo naglingkod sa Panginoon, hindi tayo makawala doon sa pamumuhay ng hindi naaayon sa Panginoon. Ang buhay natin laging ganon. Hindi tayo makakalaya doon sa pamumuhay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Pag naglilingkod tayo sa Panginoon, nakakalaya tayo doon sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Amen? Kaya tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sabi diyan, we all have different purpose in this world that leads to the same goal. Ayan, the same goal. And that is advancing God's kingdom. Yan yung goal natin. Yan po yung nais ng Panginoon. Kaya tayo pinaglilingkod ng Panginoon, gusto niya isulong natin yung kanyang kaharian. Yan po ang reason ng paglilingkod. Paghahayag yun ng pag-ibig at pagsulong yun ng kaharian ng Panginoon. Amen? At yan po yung goal natin sa paglilingkod, to advance para isulong ang kaharian ng Panginoon. You should never compare your purpose with your friends. Yung purpose mo, hindi mo pwedeng ikumpara doon sa ating mga kaibigan. You may be doing related things, somehow may kaugnayan yung ginagawa niyo, but that does not means that you are fulfilling the same purpose. May kanya-kanyang purpose. May kanya-kanya tayong purpose, but the same goal to advance God's kingdom. Walang ibang... Kaya po matanim ito sa atin, na kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ayan, saan ka man purpose ng Panginoon, but yung goal natin is to advance God's kingdom. Pagsulong sa kaharian o gawain ng ating Diyos. Sabi diyan, don't know what your purpose is. Alam po ba natin o hindi natin alam ang ating purpose? Sabi diyan, don't worry, be happy. Discover your purpose in life by studying needs of the people of God has called you to serve. Ano po ibig sabihin? Sabi diyan, see, our purpose in life is usually attached to the people God has called us to serve. Ang purpose natin, nakakonekta sa tao. Bilang mananampalataya, to know our purpose, nakakonect sa tao yung ating purpose. Kaya mahalaga yung naglilingkod. Kaya pag naglilingkod tayo, kaya ito po tinuturuan tayo, discover your purpose in life by studying the needs of the people. Alamin mo, pag-aralan mo, ano ba yung kailangan ng tao? Sa palagay ninyo, ano po ang needs ng tao ngayon? Di ba? Lagi ko sinasabi, hindi naman pera ang problema, yung puso eh. Kailangan ng tao na ang kanilang puso mapalinis sa Diyos. Kailangan ang mga tao ay makalaya sa pagkagapos. Amen? Kailangan ang mga tao ay makalapit sa Panginoon. Malayo ang tao sa Diyos ngayon eh. Kaya kawawa ang maraming buhay. Talagang pinuputakti ng kaaway. Kawawa sa ka-jablo ang mga buhay ng marami. Sa panahon ng pandemya, ang daming namatay na hindi nakakilala sa Panginoon. Biro mo yun, isang kaluluwa lang, nagdiriwang na thousands of angels sa langit. Pero makikita natin sa panahon ngayon, maraming mga nawala sa mundong ito na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Matindi ang sakit nan sa Panginoon. Amen? Kaya ito may kinalaman to doon sa mga sitwasyon natin ngayon. Bakit ibinigay ng Diyos yan? Amen? Makatulong tayo. Amen? Makikita natin yung purpose natin. Amen? Discover your purpose in life by studying the needs of the people of God has called you to serve. Yan, alamin mo. Ano yung pangangailangan ng tao? Yan, alamin mo yon at doon ka pinaglilingkod ng Panginoon. See, your purpose in life usually attached to the people God has called us to serve. Amen. Kaya makikita mo yun kung saan ka. Amen. Kaya po hindi niyo napansin, bago ako nagpastor, alam niyo ako ay naging drug addict. Alam niyo na ako ay nalulong sa bisyo. Amen. At ngayon po, nasa Salawag ako. Napunta ako sa Salawag, naging spiritual advisor. Every day, halos ay sinisiran ko ang ating kapitan. Talagang si kapitan na mismo nagsasabi, Pastor, siran mo na ako. Amen. Nakita ko yung kauhawan niya at talagang after namin mag-sharing ng Word of God kasi talagang pinaprank ko siya, sinishare ko sa kanya yung katotohanan, yung mga needs niya. At talagang, Pastor, salamat ulit. Ganun. Ngayon, hindi mo akalain, ngayon ay every Wednesday, ako po ay nagsiseminar. Nung Wednesday po, napakaraming bagong surrender eh.
na mga adik. Kasama pa yung anak nila. At yung iba, mga dinukot na ng polis na pinakawalan. At ngayon, nag-undergo sila ng seminar. Amen? At makikita mo doon, puro Word of God po doon. At halos talagang hindi na ako nakakamerienda eh. Halos umaabot ng 3 hours kasi kinumpres sa halip na 12, ginawang 4 na lang na itinuturo. Kaya mas mahaba po ang pagtuturo ko doon, matindi. Pero praise God kasi na makikita mo yung mga mag-asawa, bit-bit na yung asawa. Yung iba, minsan asawa, dinala lang para makinig ng isang adik. Ng mga nakalis ang pangalan. Na kapag hindi sila nag-undergo ng seminar, under operation sila. Yun ang laging sinasabi ng kapulisan sa kanila. Amen? So praise God ngayon. Na makikita natin, ako personally, yun. Na yung pinagdaanan ko, amen, na yun ang problema nila ngayon. Na naging problema ko before at nandun din. Ngayon, inaabot natin sila doon. At pati yung mga nakapaligid na hindi lang naman yan. Amen? Kaya salamat sa Panginoon na talagang it is true, kapatid. Discover your purpose in life by studying the needs of the people. Amen? Makita mo, ano ba talagang kailangan ng tao? Saan ka dinadala ng Panginoon? Anong paglilingkod? Amen? Anong tinuturo sa iyo ng Panginoon? Amen? Sabi diyan, through serving God, kapatid, you get to discover the things you enjoy doing, your weaknesses and strength, and who to help. Amen? Sa pamagitan ng paglilingkod, kapatid, you will discover yung bagay na, ayan, gusto mong gawin. Doon mo makikita yan pag naglilingkod ka sa Panginoon. Habang umuusad ka sa Panginoon. Kasi minsan sa umpisa, hindi pa nakikita yun eh. O habang lumalaon, pag naglingkod ka sa Panginoon, you will discover your purpose. Makikita mo yung mga bagay na gusto mong gagawin. Makikita mo yung kahinaan mo, makikita mo yung lakas mo. Doon mo madidiscover yung strength and weaknesses mo. At makikita mo doon kung sino yung dapat mong tulungan sa paglilingkod mo. Ano yung gusto mong gawin para makatulong doon sa mga tao sa paglilingkod sa Kanya. Amen? Yan po yung tinuturo sa atin kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, kapatid. Siguro, dyan lang tayo, Jay, ano? No? Alam niyo po, ang hinanda kong points, 5 ito eh. Marami po kasi ito. At ito po ay gagawin natin series. Ito po tuloy-tuloy, maintindihan natin kung gaano kahalaga ang paglilingkod sa Panginoon. Kung gaano kahalaga ang paghahayag. Pag pinahayag mo ang pagmamahal mo sa Panginoon, titingnan mo kung paano maging makabuluhan ang iyong buhay sa Panginoon. Napakahalaga na magkaroon tayo ng tamang pagkaunawa sa Diyos. Amen? Makilala natin siya personally. At yan po ay sa paglilingkod. Amen? At yung ating purpose at paano ito mapufulfill, yan po ay sa pamagitan din ng paglilingkod sa Panginoon. Amen? Ngayong umaga, kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Amen? Pwede ba natin palapakan si Lord? Amen? Kaya kapatid, tandaan, let's prepare our lives. Amen? Kasi ito po ay series po natin ito. Hindi natin alam kung kailan ito matatapos. Kung 2 o 3 linggo pa ito. Amen? Kasi marami po itong amazing blessings na tinuturo sa paglilingkod sa Panginoon. Na I really believe, kapatid, na ito yung pupukaw sa atin. Na talagang ang sarap pala maglingkod sa Panginoon. Amen? Na hindi na tayo kailangan itulak. Kasi ang paglilingkod, kusa. Minsan, hindi tayo kumukusa kasi hindi natin nakikita kung gaano kahalaga minsan. Hindi natin naintindihan. Pero ito yung pinaka masarap yung nasa purpose ka. Mahirap nung walang gumagawa ka ng walang nilalayon. Amen? So, ang paglilingkod sa Panginoon, you will discover many things. Hindi lang yung karakter ng Panginoon, hindi lang yung purpose mo sa buhay, na hindi lang madidiscover, kundi may sasagawa mo pa habang naglilingkod tayo sa Panginoon. Kaya tama, yung buhay ng inyong lingkod na walang kwenta, walang halaga, walang pag-asa, tama, sa paglilingkod lang nagkaroon ng satisfaction. Amen? Na talagang magtatapos tayo ng buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po biro ang paglilingkod sa Panginoon. Marami tayong pagdaraanan. Pero ito pong ating message na ito
patungkol sa if you love God, show it through serving God, ay maghahayag sa atin ng napakaraming bagay na talagang I really believe na ma-enjoy natin and you will be blessed sa mga message na ito na pag natapos natin ito. Kaya let's prepare our hearts. Ngayong umaga kapatid, nakita natin, siguro babalik ako doon. Kumusta? Kilala mo ba ang Diyos? Amen? So, God wants us na makilala mo siya ng personal. Amen? At makapamuhay ka ayon doon sa purpose mo. Amen? So, surrender your life. Lumapit ka sa Panginoon. Amen? Ngayong umaga, habang umaawit po yung ating tagapag-awit, kapatid, gusto ko po namnamin ninyo yung habang umaawit yung ating tagapag-awit. Surrender your life. Lumapit ka sa Panginoon. Kagalakan ng Diyos ang lumapit ka. Pag lumalapit ka sa Diyos, tuwan-tuwa siya. Kasi maibibigay niya yung pangangailangan mo kapag lumalapit ka. Humble yourself before God. Come before God. Commit your lives. Amen? Ibigay natin ang buhay sa Panginoon. Habang tayo po ay, habang umaawit yung ating tagapag-awit, tayo po yung makipag-usap sa ating Diyos. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets and all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. God, things in the past, the things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord,
everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life as a pleasing sacrifice. Yes, Lord. Lord, I offer you my life. For the last time, sing. Lord, I offer you my life. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we offer our lives to you in the mighty name of Jesus as a living sacrifice, holy and acceptable before you, O God. Thank you, Lord, for this morning, O God. We commit continually our lives to you, O God. Salamat, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Patuloy niyo pong ituro sa amin ang katotohanan, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ngayong umaga, Lord, all we need to do is to trust you, to commit our lives to you, kapatid. Ikaw ay napakinggan mo salita ng Panginoon. Offer your lives to God, kapatid. Amen. Show your love. Amen. If you love God, show it, kapatid. Amen. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, kapatid. Pinapakita ang pag-ibig sa Diyos. Show your love for God. Let's show our love for God through serving, kapatid. Ang paglilingkod sa Diyos, kapatid, ay mararanasan mo the amazing blessing, kapatid. Napakaraming bagay. Ang lahat ng hinahanap ng isang tao sa buhay, kapatid, ay matutuklasan niya, kapatid, at makakamtan niya, kapatid, sa pamagitan ng paglilingkod sa Diyos. God wants us, kapatid, na magkaroon tayo ng malalim, personal na pagkakilala sa Kanya. Hanggat hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi natin siya makamit. Ang paglilingkod sa Panginoon, kapatid, yan ang paraan para ikaw at ako ay makilala natin ang lubusan ng Panginoon. At hindi lang makilala, magkaroon tayo ng intimacy, ng close relationship, strong relationship sa Panginoon, kapatid. At yung paglilingkod sa Panginoon, yun yung pinakamasarap, kapatid. Yung purpose ng buhay mo, dapat malaman mo yan. At doon mo yan malalaman sa paglilingkod. At doon mo yan maisa sa katuparan sa paglilingkod din sa Panginoon. Kaya patuloy kang lumapit sa Panginoon. Surrender your life. Decide, kapatid. Have a strong decision. Lord, I offer my life. I surrender my whole life to you. Use it for your glory as a living sacrifice. Holy and acceptable before you, God. Yan ang tamang paglilingkod sa Panginoon, kapatid. Yan ang tamang pagsamba sa Panginoon. Father God in heaven, we give you praise. Salamat muli, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy mo po kaming tinuturuan. Salamat po, Diyos. Napakahalaga po ng katotohanan ng iyong mga salita. Matindi po ang gawa ng kaaway sa panahon ng pandemya. At salamat po ang mga salita mo na itinuturo mo sa amin. Ang siyang aming panlaban, Panginoon, na naggagabay sa amin kung anong gagawin namin, Panginoon, na sa panahon ng pandemyang ito, Panginoon, kami ay patuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya ngayong umaga, sama-sama kaming ikinukumit, sinusurrender patuloy ang aming buhay sa iyo. Tulungan mo kami na mahalin ka, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, Panginoon. Help us, Lord, to serve you, to show our love for you, God, through serving you. Salamat, Panginoon, at tulungan niyo po, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy mo iparanas, Panginoon, sa buhay ng mga nandito. I pray, Lord, ngayon pa lang, I claim, Lord, that you will honor every life who are here right now, O God. Parangalan mo ang lahat ng nandito, ang lahat ng membro sa iglesyang ito, nandito man o nasa bahay man, Panginoon, nasa online. Pagpalain mo ang lahat ng nandito. I pray, Panginoon, sa lahat ng nandito ngayon at sa lahat ng nakikinig sa online, Panginoon. I pray, Father God in heaven, Lord, honor them, O God, Lord. We claim your words, O God. Tulungan mo ang bawat isa na nandito ngayon at ang lahat na nakikinig na maglilingkod sa iyo, magdesisyon na maglingkod sa iyo bilang paghahayag ng aming pagmamahal.
and maranasan, Lord, ang amazing blessing, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, at maranasan, Lord, itong karangalan, Panginoon. Iaangat mo, pararangalan mo, pagpapalain mo. We claim your favor sa lahat ng nandito, Panginoon. Paboran mo po ang lahat ng nandito at ang lahat na nakikinig, Panginoon, sa online. Ngayong umaga, patuloy kang pinagkatiwala sa iyo ang buhay ng bawat isa. Katagpuin mo po ang pangangailangan ng bawat isa. Salamat muli sa pagkakataon na marinig namin ang katotohanan ng iyong salita. We need to grow, O God. Salamat po, Panginoon, ang mga salita mo. We need to know the truth, Panginoon, sapagkat ito yung aming panlaban, Panginoon, sa panahon ng pandemya, sa panahon na ang kaaway ay patuloy na nandadaya, Panginoon, patuloy, Panginoon, na gumagawa, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Sa panahon na ito, napakahalaga ng katotohanan na iyong salita na aming sandata, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. Ngayong umaga, sama-sama kami, Lord. Patuloy kami, Panginoon, na kinukumit ang aming buhay na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po. Kayo ang may kakayanan na gawing kaming tapat, Panginoon. Help us to be faithful to you. Empowered us, Lord, sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon. Patuloy mong palayain na nakagapos sa mga kasalanan, Panginoon. Patuloy mong wasakin ang lahat ng balakid sa buhay. Patuloy mong buksan ang pangunawa espiritual ng bawat isa. Help us to open the eyes of faith, Panginoon, ng bawat isa. Muli, O Diyos, sa iyong mga kamay, pinagkatiwala ko po sa iyo. Kapatid, ngayong umaga, maging sino ka man, kapatid, sa paglapit mo sa Panginoon, pagpakumbaba, tumingin ng tawad, pinatawad ka ng Diyos sa lahat mong kasalanan ngayong umaga. Pinalaya ka ng Panginoon sa iyong pananampalataya kay Jesus. Tanggapin mo ang kalayaan. You are free from the bondage of sin, kapatid. Ngayong umaga, tanggapin mo ang kalayaan mula sa Panginoon. Tanggapin mo ang kagalingan mula sa Panginoon sa lahat mong karamdaman, maging sa espiritual na karamdaman. Tanggapin mo ang katagumpayan ngayong umaga. Pinagpala ka ng Diyos. Pinarangalan ka ng Diyos ngayong umaga. Kinatagpo ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos, kapatid. Maglingkod ka sa Kanya at matutunghayan mo ang lubos na pagpapala ng Panginoon sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyong kadakilaan, aming Ama. Sa iyo ang kapurihan, Panginoon. Sa iyo ang kaluwalhatian. Pinagkatiwala ko sa iyo ang buhay ng bawat isa. Muli, pagpalain mo, O Diyos. Iangat mo maging ang kanilang hanap buhay at trabaho sa pangalan ni Jesus. Iangat mo ang kanilang espiritual. Iangat mo ang kanilang pamilya, Panginoon. Take control, Lord, sa bawat pamilya. Proteksyonan niyo po patuloy laban sa virus ng COVID, Panginoon, laban sa virus ng kasalanan. Proteksyonan niyo po sa lahat ng gawa ng kaaway sa kaguluhan. Sa buong linggo na ito, ingatan mo, pagpalain ang bawat isa. Salamat po muli sa iyong mga salita. Panginoon, makapaglingkod kami sa iyo ng lubusan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat, Lord, sa pag-encourage sa amin. Gaano kasarap ang maglingkod sa iyo. Purihin ka, luwalhatiin ka. Help us to be available next week, O God, upang patuloy naming tunghayan the amazing blessing ng paglilingkod sa iyo, Panginoon, bilang paghahayag ng aming pagmamahal sa iyo. Purihin ka, itong aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen, amen. Sige po, kapatid, tayo po'y dumako sa ating paghahandog sa Panginoon. Amen. Bilang pasasalamat, bilang pagpupuri sa Panginoon. Alam niyo po, ako'y naniniwala, isa po doon sa itinuturo sa atin, hindi ko pa siya hindi pa natin natutunghayan, na kung ikaw ay nagtatrabaho, ayan, hindi mo kailangan iwanan ng trabaho mo. Ayan. Habang naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi mo kailangan iwanan yan. Yun po isa sa mga tinuturo doon. Amen? Kasi si Lord talaga may gagawin. Hindi lang sa buhay mo, sa trabaho mo, kapatid. Amen? Nais ng Diyos na ikaw ay parangalan in all aspect ng ating mga buhay. Ang mahalaga, naglilingkod tayo ng tunay sa Panginoon. Amen? Sige po, itaas natin yung ating mga handog sa Panginoon. Father God in heaven, we give you praise. Narito po ang aming mga pasasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon. Kami ay nakakapagtrabaho. Kami ay kumikita sa aming trabaho at hanap buhay dahil binibigyan mo kami ng kalakasan, ng kalusugan, Panginoon. Kaya ito pong aming pasasalamat sa iyo. Salamat po. Dalangin ko patuloy na ibuhos mo ang masaganang pagpapala. Overflowing blessing. Hawiin mo ang mga peste at salot sa bawat hanap buhay, sa bawat trabaho, Panginoon. Patuloy mong bigyan ng magandang kalusugan ng bawat isa. I claim, Lord, that you will give
Panginoon sa bawat isa sa amin prosperity, good health, and long life. O God, salamat po muli sa pagkakataon maipadama namin ang aming pagmamahal sa iyo through our giving. In Jesus' name we pray. Brother, say amen. Sige po. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Parang, di ba nakita nyo, parang gusto nyo pa magpuri sa Panginoon. Siguro, mag-ano tayo habang umuwi, Ate Lay, dahil ano pa naman, ano ba yung kanta natin kanina? Maganda yung kanta natin kanina. Doon tayo magtapos sa kanta. Amen. So, yan, masarap magkanta. Masarap umuwi tayong may awit sa puso. Amen? Amen? Sige, Ate Lay. Halika dito. Ayan. Masarap ang magpuri sa Panginoon. Amen. Yung isang kanta natin, People Song. Tayo magpuri sa Panginoon. Amen. Pasalamatan natin ng Diyos. Amen. Lahat ng nakareceive ng pagpapala ng Panginoon, yan, palakpakan natin ng Diyos. Bago tayo umuwi, yan, punuin natin minsan pa yung bawat labi natin ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah, Lord! Hallelujah! Sama mo'y tiyak lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang sa at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumapaw sa kanya, at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahilig pa pagkain ay sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Kahit minsan pa ikaw, Panginoon, ikaw ang pasol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Iyaya mo'y sagana at tumapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahilig na pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahilig na pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, hallelujah! Salamat, Panginoon! Hallelujah! We give you praise, oh God! Hallelujah! Oh, hallelujah! We give you praise, oh God! Sukuru sukarala kaya lamahandi. Yanda lamahanda ikalala kaya senda. Bless your people. Honor your people, oh God. Overflowing blessing, oh God. Shower your favor to these people, oh God. In the mighty name of Jesus. Bless, 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 bless these people, oh God. In the mighty name of Jesus. Parangalan mo pagpalain, Panginoon. Ikaw ay sapat. Ikaw ang aming pastol, Panginoong Jesus. Hindi mo po i-claim, hindi mo po pagkukulangin.
Sa halip, Panginoon, pupunuin mo, pag-umapawin mo ang pagpapala sa bawat isang nandito. Lord, I pray in the mighty name of Jesus. Please, Lord, bless these people, Lord God. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat sa bagong buhay. Salamat sa bagong kalakasan. Salamat sa karunungan. Salamat sa wisdom, Panginoon. Salamat sa kagalingan at proteksyon, Panginoon. Salamat sa lahat ng pagpapala. Yes, Lord, overflowing blessing sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Everybody say Amen. God bless you all. God bless you all.